Good morning guys! For today's video po ay nilinising ako ng tanghali na kasi umaga po yan, umalis na yung amo ko. 4 days sila magbakasyon, naiwan ako. Pero day off ko po in 4 days. Ngayon po ay nagtutbrush na ako, naghilamos, at after nyan linis-linis muna ako konti para wala na ako linisin. Actually day off ko pero ako na lang gumagawa sa sarili ko para naman may walang masabi si amo at saka syempre dito tayo nakatira. Kailangan natin maglinis ng bahay nila. Kasi hindi naman asing linis kasi day off ko nga, diba guys? Actually dito talaga ako maglinis pero nasa akin na lang yung konsensya ko kasi nakatira ako dito. At medyo madumi, makalat ang bahay nila kaya siyempre common sense at nililigpit ko naman. Hindi naman asin ako nagpakamatay na magtrabaho, hindi gaya ng normal lang na trabaho na nililinis ko talaga na as in nandito sila. Pero wala sila at day off ko, sabi ni amo, ang maging trabaho ko ay sa Sunday na. Kaya, chillax lang ako guys. Kaya, after ko nitong hilamos, mag-toothbrush, at magbe-breakfast na din ako guys. Kaya mahirap talaga maging OFW na ganito malayo sa pamilya, na kakayanin mo ang lahat para sa kanila at mag-isa tayo dito sa ibang bansa. Ayun guys, nag-ano muna ako, naglagay ako ng pampaputi sa mukha pero hindi ko na sasabihin kung ano yan sa susunod na. Tinitignan ko lang ang resulta sa mukha ko, kung kikinis ba or hindi, or iitim or what, or magkaka-pimples. Kaya tinitested ko muna kung anong gamit ko sa aking mukha. Kaya tagal-tagal ko naman dyan hilamos, mag-toothbrush guys. Actually naantok pa ako dyan pero sige lang, pampagising naman ng paghihilamos ng tubig. Ayan, naghilamos at banlaw ng mukha na gamitan ko ng aking soap na sabi ay maganda daw sa sa mukha. Ayan, kumuha akong tissue and then pupunas ko po yan sa aking mukha para maging dry. Ay nako, ganun talaga ang buhay natin OFW, magtiis para sa ating tagumpay, para sa ekonomiya ng ating pamilya. Pagkatapos nila, inaangat ko lang yung mga damit ko kasi nababasa. Actually, jacket po yan ng amo ko, binigay sa akin. Ayan, nagsusuklay muna ako. Magpupuyod ako dyan kasi ang buhok ko po talaga ay sobrang lagas guys. Hindi ko alam, papalit-palit na ako ng shampoo pero still pa rin ang lagas ng aking buhok. Hindi ko alam kung bakit. Yan, sabi nila, naliligo daw akong mainit. Actually, hindi naman mainit minsan. Kasi nauna ko yung hair ko ng malamig. Tapos katawan ko mainit. Ganun po, hindi ko sabing puro init na lang ang nililigo ko sa buhok ko. Kasi alam kong pagtanggalan talaga yung buhok ko. Yung parang naglagas talaga. As in, ngayon po, nakukuha ko yung buhok ko sa kakasuklay sa buhok ko. Nalagas po siya talaga ng madami. Ayan, tatapos na magliligpit na ako. Mag-iipit, magpupunit-tail, hoy. Tapos yan, nakikita ko sa kamay ko kasi sa dami ba ng buhok. Ang kumasabit-sabit at natatanggal. Sobrang haba na mga ng buhok ko, guys. Ayan. Nakatali pa naman siya. Tatali ko pa siya kasi ayoko naman na buhok hanggang nagalinis ako. At saka, tinanamnam ko muna. Kasi dati guys, pag normal lang holiday talaga yung may trabaho. Hindi ganyan, kailangan mabilisan. Tsaka maunahan mo yung amo mo sa paglilinis. At pagising nila ay makaready nila. Pero ngayon guys, wala sila. Ito, wala guys sila. Maglilinis ako ng bahay niya. Pero actually wala nang makalat. Nakita nyo naman, diba? Nagwalis-walis lang ako konti dyan. At magmamap. Yan, may konting kalat din silang naiwan pero dahil day off ko, gagawin ko pa rin guys kasi syempre nakatira tayo dito. At saka andyan po, 8 ang nakapalibot sa aking bantay. 8 nakapalibot sa aking bantay kaya wala akong luto, pero okay lang yun kasi maglinis man ako, hindi na may magagalit kasi day off nga ako At saka kaya pagkatapos ko po yan,
Ay, sorry lang guys, inaantok na naman ako talaga sa voice over ko. Malilinis lang muna ako dyan. At pagkatapos ko niyan linis, pupunta ako sa baba. Bibili ng pagkain ko guys. Kasi wala na akong pagkain. Wala namang iniwan sa akin ng amo ko. Actually, hindi ako free sa kanila. Pag day off ko, na nag-day off sa bahay, sarili kong pagkain, hindi ako pwedeng gumalaw ng pagkain nila yan. Ganyan sila. Pero depende sa iba. Kasi may mga amo rin na mababait kahit day off mo binibigyan ka rin pagkain. Pero it depend on your employer dito sa Hong Kong kasi hindi naman lahat ganito. Pero pasalamat na rin ako sa Diyos na pinagkatiwalaan ako ng amo ko na iniwan na lang ako kaysa sumama po sa kanila. Mahirap kasi sumama sa kanila. At saka okay na yun sa nakakapahinga na rin ako once in a year lang naman yan. Kasi pagbalik nila, balik kuskusa naman, balik general cleaning, balik utos doon, utos dito, balik inis, balik stress na naman. Kaya okay na rin ang ganito at na kahit konti, napalinis-linis, maya-maya pwede ako magpahinga, matulog, kain, tulog na lang ako. Until Sabado po. Sa Linggo, back to normal na ang pagtatrabaho ko. Sana babalik na sila dito sa Hong Kong. Kaya nga guys, maraming salamat din sa mga suporta nyo sa akin kahit maliit lang ang kinukontent ko sa inyo at patuloy nyo pa rin sinusuportahan si Ate Dang sa inyo. At maraming salamat po. Ayan, matapos na rin ako magwalis. Actually dito guys, ako hindi pinapagamit naman ng machine kasi wala naman silang machine or vacuum. Kasi yan, magdadalawang taon na akong natagahawak lang ng walis dito. Ganyan lang ang ginagawa ko. Magwalis-walis, magligpit, magayos, arrange lang ng mga gamit. Okay na yan sa kanila. At matutuwa na yan sila. Kasi, kahit day off mo, nagagawa mo pa rin na kusa ka na lang maglinis. Pero, ganun pa man, hindi pa naman talaga guys ako pinapatrabaho niya mo. Kasi day off ko nga. Pero, nasa inyo na rin po yan kung magtrabaho ko hindi. Kasi ako, ayaw ko nakikita o nasasagabalan sa pagdaan-daan ko ng mga kalat or mga bagay-bagay na nasisipa or na hindi naayos. Kaya ako, kahit day off ko, inaayos ko yan. Bahala na si Lord kung anong igaganti niya sa akin at ng amo ko. Mahalaga malinis tayo sa ating sarili. Kahit sabi hindi off natin dahil tayo yung nakatira dito sa bahay nila, sa pamamahay nila. At libre sa tulugan, lahat. Ilaw, tubig. Yun na lang po. Di baling, ayaw nila akong bigyan pagkain pero makakagamit naman ako ng gamit nila guys. Yun na lang salamat ko sa Diyos na kahit pagkain na lang akin. At least meron pa naman akong perang sarili at naitatabi ko yan guys. Hindi pwedeng hindi kasi just in case na wala sila, hindi yan magbibigay. Pag sabing day off mo, wala yung ibibigay kahit $1 yan wala. Kasi day off mo nga, diba? Iyon na yan. Buhay mo na, sarili mo na. Pero sa bahay, libre tubig. Matulog ka maghapon, magdamag. Walang problema yan. Yun lang ang mahirap dito. Kailangan mo rin kasi mag-safety ka rin ng sarili mong pera. Kung ganito yung mga amo mo na hindi ka binibigyan ng allowance na wala sila. Tulad ngayon na day off mo, syempre, kakain ka ng sarili mo. Hindi ka pwedeng gumalaw dyan. It depend na lang po yan sa mga employer dito sa Hong Kong, guys. Hindi ko naman po sa nila lahat. Kasi ako itong na-experience ko ngayon sa amo ko dito. Pero okay lang na yun kasi once in a year lang naman tayo mawala ng boses ng mga bata or mga stress sa kanila. Kaya, salamat na lang sa Diyos na hindi naman tayo pinapabayaan ng amo natin kahit pa paano madamot, stricto-stricta sila. Ganun pa man, hindi natin sila kalahi or something like that. At yun na nga, kwento ko lang yun sa inyo guys na hindi madali ang pag-abroad sa ibang bansa. Kung wala kang pasensya, wala kang tiyaga, pagtitiis, pagpupuyat sa iyong trabaho. Pero may hangganan din po yan guys sa iyong trabaho. Hindi naman habang buhay maging kunyang tayo or domestic helper. Kasi kumikita tayo dyan ng malaki, di ba? At nagpapasweldo naman sila amo. Kaya ganun pa man, thank you pa din na ganitong amo na napapagkatiwalaan tayo. Kaya patuloy lang natin paglingkuran kung sila na maayos at matatapos din natin ang kontrata sa kanila. Okay lang yun guys, street to street. Kasi ako guys, gusto ko na mag-give up pero God is push me na tapusin ko na
may tagumpay ang naghihintay sa akin pag ikaw natapos mo sa kontrata. The first one is a good record ka dito sa kanila at pwede ka makahanap ng ibang employer na bago na mas maganda, mas malaking sahod, maaliwalas ang trabaho, ganun guys. Dito kasi, pero sa akin, dito okay naman. Kahit tagilid ang amo ko sa akin na ang importante sa lahat, hindi po kayo binubugbog, hindi pinapakain, or pinapabayaan lang kayo, yung ganon. Okay na rin sa akin na wala sila day off po. It means sa akin po yung pagkain. Kaya okay lang yan. At least may pera naman ako kahit papaano na ibibili kong pagkain. Good for 4 days, 3 days. Kasi Saturday at day off ko. Kaya 3 days lang ang day off ko dito sa bahay. Ganun din at saka tawag dito. At tipid na rin ako kasi instead ilakwatsa mo, ibili mo na lang ng pagkain dito. Tapos yun na. Pwede ka na mag-alihay-hay, aliw-aliw, matulog. Ganun lang kasi ilang beses lang mangyayari ito sa'yo sa pahinga mo kasi pag dito sila, tawag dito. Ayun guys, magmamap na ako niyan. At tapos ko ng map, pwede na akong naglaba po ako ng damit nila pero kasi sobrang bundok na bulaklak. Siyempre nakita ko sa CR, nilaban ko na lang. Ayan, magbe-breakfast na ako ngayon. So, pagkatapos ko naglinis ng looban. Breakfast time. Maglilinis ng konti. Pahid doon, pahid dito. Diba? Ganun lang kami dito. Timpla na ako ng aking coffee meat. At least yung breakfast ko hindi rin libre dito. Akin din po yan lahat. Milo, sugar, and etc. Depende lang kaya mo magbigay. Hindi say thank you pag nagbigay. Pero, akin pa din talaga breakfast. Hindi sa kanila. Lunch and dinner lang ang binibigay nila sa akin. Mas nandito sila guys. Yan, almusan muna kami. Kaya ganun ang pagtitiis at pag-iipon ng pera. Ay, nakakaipon ba talaga ako? Hindi. Hindi naman yata ako nakaipon eh. Ganun talaga guys. Ayan, nagbe-breakfast na ako. Biscuit at saka coffee lang naman yan ang breakfast ko dyan. Diba? Pagka relax mo na habang wala ang amo. Wala ako na dyan After dyan, magsampay na ako ng mga damit ko guys. Thank you for watching me sa supportan nyo sa aking mga live. Susundan nyo lang po kung ano ang aking i-upload na videos at magtanong na rin po kayo kung ano gusto nyo tanong. Thank you guys!